Sa gabing mas tahimik pa sa pagitan ng paghinga at pagdududa, kung saan ang oras ay tila humihinto at ang mga ilaw ng lungsod ay parang matang hindi kumukurap. Binubuksan natin muli ang radyo para sa isang bagong pagbukas ng mga lihim. Ito ang Saydaku Tales, kung saan ang mga sulat na hindi dapat nababasa ay nabibigyan ng tinig at ang mga karanasang hindi dapat nangyayari ay nagiging totoo sapat sa ating pandinig. Ngayong gabi, may dumating na liham mula sa isang anonymous na empleyado ng BPO industry. Walang pangalan, walang malinaw na pinagmulan, maliban sa isang scribbled na impormasyon sa likod ng sobre. Isang company shuttle route na tila paulit-ulit na binabaybay tuwing madaling araw. Ang sulat ay hindi maayos. May mga pahina na parang isinulat ng nanginginig ang kamay. Ang mga salitang paulit-ulit na binubura. Parang may takot na hindi may paliwanag kahit sa mismong pagsusulat. At ang pinakakakaiba ay ang unang linya ng kanyang salaysay. Hindi niya sinisimulan sa noong una. Hindi rin sa pagpapakilala, kundi sa oras. 3:00 ng madaling araw. Dito nagsisimula ang lahat. Sabi niya, ang oras na iyon na hindi lang basta shift change. Sa loob ng kanilang kumpanya, ang 3:00 na madaling araw ay parang pagitan ng dalawang mundo. Papalabas ang mga pagod na katawan at papasok ang mga bagong mukha. At sa gitna nito, ang company shuttle, ang tanging tulay. Isang tulay na araw-araw sinusundan ng parehong ruta, parehong kalsada, parehong ilaw, parehong katahimikan. Hanggang dumating ang isang gabi na may isang bagong pasaherong sumabay sa shuttle. Hindi raw siya napansin agad ng lahat. Ayon sa sulat, ang unang nakapansin ay ang security guard sa loading area. Pero hindi niya ito pinigilan. Hindi rin niya ito tinanong. Parang normal lang daw, na parang matagal na siyang bahagi ng routine. Isang babae. Nakasuot ng simpleng puting blouse at itim na palda. Walang ID lace, walang company ID, walang kahit anong marka ng pagkakalinan lang. Ang buhok niya ay tuwid, bahagyang nakatakip sa kalahati ng mukha niya. At ang pinakahindi komportable sa lahat, hindi siya mukhang pagod kahit galing siya sa oras na dapat ang lahat ay bagsak na ang katawan. Nakaupo siya sa pinakahuling upuan ng shuttle. Tahimik, hindi gumagalaw, hindi tumitingin sa kahit sino. Sa unang gabi, inisip ng sumulat na baka bagong empleyado lang. O di kaya visitor na sasabay lang papuntang terminal. Pero may mali. Dahil ayon sa sulat, sa tuwing umaandar ang shuttle at dumaraan sa unang intersection, napapansin niya ang isang bagay na hindi dapat nangyayari. Ang babae ay hindi sumasabay sa galaw ng sasakyan. Hindi siya gumagalaw sa upuan. Hindi siya nag-a-adjust kahit lumiliko ang shuttle. Parang nakapirmi lang siya sa isang posisyon na hindi naaapektuhan ng bigat ng preno, ng liko o ang biglang preno sa kalsada. Noong una, inisip niya na ilusyon lang iyon ng pagod. Normal lang daw iyon sa graveyard shift. Nagloloko ang isip kapag kulang sa tulog. Pero sumunod na gabi, bumalik ang babae. Parehong upuan, parehong oras, parehong katahimikan. At sa pagkakataong iyon, may isang bagong detalye. May katabi na siyang pasahero. Ngunit walang nakakakilala kung kailan siya umupo. Walang nakakita kung kailan siya pumasok.
Parang bigla na lang siyang nandyan. Ayon sa sulat, sinubukan niyang itanong sa katabi niya kung napansin ba nito ang babae sa likod. Ngunit ang sagot ay nakakatakot sa simpleng paraan nito. Walang nakakita, walang nakakaalala. Parang sa loob ng shuttle, siya lang ang may kakayahang mapansin ng babae. Sa ikatlong gabi, nagsimulang magbago ang rutina. Hindi na lang basta presensya ng babae sa likod. May mga pagkakataon na nasa salamin ng shuttle, makikita ng sumulat na nakatingin ito sa unahan. Diretso, eksaktong sa kanya. Kahit pa nakayuko siya, kahit pa umiwas siya ng tingin. Sa tuwing sisilip siya sa rearview mirror, palaging naroon ang mata ng babae. Tila sinusundan siya kahit saan pumunta ang kanyang tingin. At sa isang gabi na mas mabigat ang trapiko, nang huminto ang shuttle dahil sa red light, nangyari ang unang bagay na hindi niya maipaliwanag bilang pagod lang. Sa salamin, nakita niya unti-unting nakangiti ang babae. Hindi normal na ngiti. Hindi malawak, hindi rin maliit. Parang eksaktong sukat lang nang nagpaalam sa isang bagay na hindi dapat nalalaman. At sa mismong sandaling iyon, biglang bumigat ang loob ng shuttle. Hindi pisikal na bigat kundi parang may presensyang dumagdag sa hangin. Parang may umupo sa pagitan ng mga pasahero na hindi nakikita. Sa sulat, isinulat niyang ang lahat ng ilaw sa loob ng shuttle ay biglang kumurap ng sabay-sabay. Isang beses, dalawang beses. At sa pangatlo, sandaling nagdilim ang buong loob. Sa dilim na iyon, narinig niya raw ang isang bagay na hindi niya dapat narinig. Hindi tunog ng makina, hindi hangin, kundi parang mabagal na pahinga sa mismong likuran niya. Napakabagal. Parang hindi tao. Pagbalik ng ilaw, agad niyang sinilip ang likod. Wala. Walang babae. Walang bakas na may umupo roon. Ngunit sa salamin, nandun pa rin siya. Nakangiti pa rin. Mas malapit na ngayon. Parang hindi na siya nasa likod ng shuttle. Parang nasa loob na siya ng mismong espasyo na hindi nasusukat ng upuan. Sa sumunod na araw, sinubukan niyang magtanong sa dispatcher ng shuttle kung may listahan ba ng pasahero, kung may record ba ng mga babaeng yun, kung may CCTV ba sa loob o kung ano man. Ngunit ang sagot ay mas nakakatakot kaysa sa anumang imahinasyon. Walang CCTV sa loob ng shuttle. At ayon sa logbook, wala raw dagdag na pasahero sa kahit anong biyahe sa 3:00 ng madaling araw. Walang babae, walang hindi kilala, walang anomalya. Ngunit gabi-gabi bumabalik siya. At gabi-gabi mas nagiging malinaw na hindi na siya basta pasahero lamang. Sa ikalimang gabi, may isang bagay na nagsimulang mangyari sa katrabaho niya. Isa-isa. Habang bumababa sa shuttle, may ilan na biglang natitigilan sa paglakad. Yung parang may naaalala. Parang may nakalimutan silang mahalaga. At pagkatapos ng ilang segundo, babalik sila sa normal na kilos na parang walang nangyari. Ngunit sa sulat, may binanggit ang sender na hindi niya agad na pinansin noon. Isa sa mga detalye ng mata na mga bumababa. Parang may bahid ng pagkalimot na hindi natural. Parang may bahagi ng isip na hindi na nabuo. At sa gabi kung kailan niya sinubukang huwag sumakay sa shuttle, doon nagsimulang magbago ang lahat. Dahil paglabas niya ng building, wala nang ibang transport. Walang taxi, walang jeep. Walang kahit anong sasakyan sa rutang iyon at sa oras na iyon. Tanging shuttle lang. At sa di kalayuan, nakaparada pa rin ito. Nakahintay, bukas ang pinto. At sa loob sa pinakahuling upuan,
nandun pa rin ang babae. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakatingin sa unahan, hindi rin sa salamin, kundi sa direkta na nasa labas, sa kanya. At sa sulat na iyon, doon biglang naglaho ang linya ng pagsusulat. May isang pahina na puno ng punit na marka, na parang may nagmamadaling isinulat. Parang may mga pilit na gustong sabihin. At ang huling malinaw na pangungusap bago ang biglaang putol ay ganito lamang. Nasa oras na tumigil siya sa pagsakay, hindi na siya susunod na hindi pa maalala ng iba. At ngayong gabi, ang shuttle ay hindi pa umaalis. At ang pinto ay hindi pa din sumasara. At sa sandaling iyon, ayon sa sulat, hindi na raw niya alam kung tumakbo ba siya o napako na lang ang mga paa niya sa kinatatayuan. Ang huling malinaw na alala niya bago muling gumalaw ang lahat ay ang tunog ng pagsara ng pinto ng shuttle. Mabigat, mabagal. Parang hindi mekanikal kundi parang may kamay na marahang nagsasara nito mula sa loob. Hindi siya sumakay, pero naramdaman niyang sumakay siya. Ganito ang simula ng ikalawang bahagi ng kanyang sulat. Walang transition, walang paliwanag. Parang ang mga salita ay tumalon mula sa isang bangungot papunta sa mas malalim pa na bangungot. Sabi niya, bigla na lang siyang nasa loob ng shuttle. Nakahawak ang kamay niya sa rail malapit sa upuan. Nakatayo, ngunit hindi niya maalala kung paano siya tumayo doon. Walang movement, walang pag-akyat, walang hakbang. Parang ang katawan niya ay inilagay doon sa loob ng isang bagay na hindi niya nakikita. Sa paligid niya, tahimik lang ang mga pasahero. Pareho pa rin ang mga mukha. Pareho pa rin na pagod ang mga katawan ng mga graveyard shift workers. Pero may mali. Dahil ngayong gabi wala na isang taong tumitingin sa salamin. Wala ring gumagalaw kahit lumiliko ang shuttle. Parang lahat sila ay may kasunduan na huwag pansinin ang anumang kakaiba. Maliban sa kanya. Dahil sa likod nandun pa rin ang babae. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaupo. Nakatayo na rin siya diretso sa likod ng sender. Parang matagal na siyang nasa tabi niya. Parang siya ang natural na anino sa loob ng sasakyan. Ayon sa sulat, sinubukan niya magsalita. Sinubukan niyang tawagin ang katabi. Ngunit wala ng boses na lumabas. Hindi siya napipi, hindi rin siya nawalan ng hangin. Parang ang mismong ideya ng pagsasalita ay hindi na tinanggap ng paligid. At doon niya napansin ang isa pang bagay. Ang bawat pasahero ng shuttle ay may isang detalye na pare-pareho. Hindi sila kumukurap. Hindi kahit isang beses. Para naka-freeze ang mga mata nila sa isang punto na hindi niya alam. At ang babae sa likod, siya lang ang kumukurap. Dahan-dahan, mabagal. Parang sinusukat ng oras sa pagitan ng bawat kurap. At sa bawat kurap niya, mas lumalapit ang pakiramdam na may nawawala sa loob ng shuttle. Hindi bagay, hindi tao, kundi alaala. Sa gitna ng biyahe, napansin niya ang isang pasahero na biglang tumingin sa kanya. Isang lalaki, ngunit hindi ito tulad ng normal na tingin. Parang may hinahanap sa mukha niya. Parang sinusubukang kilalanin siya. At sa isang sandali ngumiti ang lalaki. Mahina. Parang relief. Parang nakakita ng taong matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago pa niya ma-process iyon, biglang umiling ang babae sa likod. Isang beses lang. At ang lalaki biglang bumalik ng tingin sa harap.
Parang walang nangyari. Parang ang sandaling iyon ay hindi kailanman umiral. Doon nagsimulang magsulat ang sender ng mas mabilis. Parang takot na baka mawala ang mga alaala habang sinusulat niya ito. Sabi niya may mga bahagi ng biyahe na hindi niya matandaan ng malinaw. May mga kalsadang parang paulit-ulit lang. May mga ilaw na parang parehong poste na ang dinadaanan nila ng ilang beses. At bawat ulit nang dumaraan sila sa parehong lugar, may isa sa mga pasahero ang nawawala ng detalye sa katawan. Minsan hindi na niya maalala kung may suot ba itong relo. Minsan hindi niya maalala kung ano ang kulay ng buhok. Minsan kahit ang mukha ay nagiging malabo na parang basang tinta. At ang babae sa likod, palaging nandyan. Hindi nagbabago, hindi nawawala. Parang siya na ang may tunay na constant sa loob ng shuttle na unti-unting nagdidisintegrate ang realidad. Hanggang sa dumating ang isang sandali na huminto ang shuttle. Hindi na usual na drop-off point, kundi sa isang lugar na hindi pamilyar. Walang ilaw sa paligid, walang gusali. Walang kahit anong tanda ng lungsod. Parang dinala sila sa pagitan ng dalawang lugar na hindi nasakop ng mapa. At sa sandaling bumukas ang pinto, isa-isang bumaba ang mga pasahero. Tahimik, walang reklamo, walang tanong. Parang inaasahan na nila ito. Pero habang bumababa sila, napansin niya na ang pinakakilabot na bahagi. Hindi sila naglalakad palayo. Hindi sila nawawala sa dilim. Sa halip habang humahakbang sila palabas ng shuttle, parang unti-unti sila nagiging hindi kapansin-pansin. Parang nawawala ang outline ng kanilang katawan sa hangin hanggang sa tuluyang hindi na sila makita. Parang hindi sila umalis. Parang hindi sila kailanman nandyan. At siya na lang ang naiwan sa loob, kasama ang babae. Ngayon, nakaupo na ito sa upuan sa tabi niya. Hindi na sa likod, hindi rin sa malayo. Katabi niya mismo. At sa sulat, dito na nagsimulang magiging magulo ang sulat kamay. Parang hindi na pareho ng taong sumusulat. Parang may ibang kamay na humahawak sa panulat. At ang huling linya ng ikalawang bahagi ay halos hindi na mabasa. Ngunit malinaw ang isang parirala. Kapag wala ka nang makakaalala sa iyo, hindi ka na lalabas sa ruta. At pagkatapos noon, narinig niya raw ang unang beses na nagsalita ang babae. Hindi mula sa likod, hindi mula sa paligid, kundi direkta sa loob ng kanyang isip. At ang tanong ay hindi tanong na dapat sagutin, kundi ang tanong na parang pamilyar sa kanya noon pa. Alam mo ba kung sino ka bago ka sumakay? Hindi niya nasagot ang tanong. Ayon sa sulat, hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil sa sandaling iyon na parang may humawak sa mismong ideya ng pagkakakilanlan niya at dahan-dahang piniga ito palabas ng isip. Hindi sakit ang naramdaman niya kundi kawalan. Parang may parte sa loob niya na biglang naging blanko. Tulad ng papel na binura ang lahat na nakasulat dito ng sabay-sabay. Ang babae sa tabi niya hindi gumalaw. Pero naramdaman niyang nakatingin ito. Hindi sa mukha niya kundi sa loob ng ulo niya. Parang binabasa ang natitirang laman ng alaala niya. Isa-isa, mabagal at walang pagmamadali. At sa bawat segundo na tumatagal iyon, may mga bagay na unti-unting nawawala. Una ang pangalan niya. Sunod ang tunog ng boses niya. Pagkatapos ang itsura ng bahay na inuuwian niya.
Hanggang sa ang natitirang matibay na alaala na lang ay ang pakiramdam ng pagod at ang shuttle. Ang shuttle na hindi niya matandaan kung paano niya unang nakilala. Sa paligid na natiling tahimik ang biyahe. Pero ngayon nagbago na ang pakiramdam ng espasyo. Hindi na ito parang sasakyan, kundi parang loob ng isang lugar na hindi umiikot sa oras. Parang isang silid na ginawa para kalimutan ang mga bagay. At sa harap nila ang kalsada ay hindi na kalsada. Wala ng linya, wala ng direksyon. Parang puro itim na espasyo na tinatahak ng shuttle na hindi gumagalaw sa lohika ng mundo. Sa ikatlong bahagi ng sulat, dito na nagsimulang maging hindi pantao ang paraan ng pagsusulat. May mga linya na inuulit-ulit. May mga salitang biglang napuputol. At may mga bahagi na parang may ibang entity na sumusubok magsingit ng sarili nitong mensahe sa loob ng kanyang kwento. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang malinaw na naalala ang sender. May pasahero pa raw na hindi bumaba. Isang babae pa rin. Isa sa mga katrabaho niya. Hindi niya matandaan kung kailan ito sumakay. Ngunit ngayon lang niya napansin na ito ay ang tanging pasahero na hindi tumingin sa labas. Hindi rin tumingin sa babae sa tabi niya. Parang alam niya na ang rules ng lugar na iyon. Parang matagal na siyang bahagi ng proseso. At sa isang biglang sandali, tumingin ito sa kanya. Diretso. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may isang tao pa rin pala sa loob ng shuttle na may tunay na alaala. Dahan-dahan nagsalita ang pasaherong babae. Hindi maririnig sa tainga, kundi parang lumabas sa hangin mismo. At ang sabi niya, bago ka tuluyang mawala, may isa ka pang natitirang pangalan sa system. At doon niya napansin ang isang bagay sa gilid ng kanyang paningin. Isang maliit na screen sa harap ng shuttle na dati ay hindi niya napapansin. Parang bahagi ito ng dashboard. Ngunit ngayon niya lang ito hindi nagliwanag. Ang mga letrang unti-unting lumilitaw. Parang naglo-load. Parang hinahanap ang isang file. At sa taas nito nakasulat ang isang bagay na unti-unti niyang nauunawaan. List of active passengers. Isa-isa may mga pangalan na nawawala sa listahan. Parang binubura habang pinagmamasdan niya. At sa bawat pangalan na nawawala, may pasaherong katumbas nito na unti-unting nagiging malabo sa kanyang paningin. Hanggang sa mapansin niya ang sarili niya, wala pa rin sa listahan. At doon siya kinabahan ng gusto. Hindi dahil wala siya roon, kundi dahil may ibig sabihin iyon na hindi pa niya kayang maintindihan. Ang ibig sabihin ay hindi pa siya final. Hindi pa siya tuluyang na-record. Hindi pa siya tuluyang nakukonsumo ng sistema ng shuttle. At ang babae sa tabi niya ay dahan-dahang tumingin sa kanya sa unang pagkakataon ng buong buo. Hindi nakalahati ng muka. Hindi sa salamin, kundi direkta. At sa pagkakataong iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya naikwento sa unang bahagi. Walang mata ang babae. Hindi blanko, hindi rin bulag. Kundi parang kailanman nilikha ang bahagi na iyon. Parang ang mukha niya ay ginawa lang para mag-observe, hindi para makakita. At sa sandaling iyon, nagsalita ulit ito sa loob ng kanyang isip. Mas malinaw na ngayon at mas malapit. May mga pasaherong hindi bumababa. May mga pasaherong hindi umalis. May mga pasaherong hindi kailanman ng pangalan. At biglang gumalaw ang screen. Nag-refresh ito at sa wakas,
lumitaw ang isang bagong linya, isang bagong entry, isang pangalan, ang kanya. At sa ilalim nito, isang status na unti-unting nagtatype mag-isa. Ready for removal. Bago pa niya manawaan ang ibig sabihin noon, biglang huminto ang shuttle. Ngayon, hindi na sa hindi pamilyar na lugar, kundi sa isang lugar na parang pamilyar na pamilyar. Ngunit hindi niya maalala kung saan. Bumukas ang pinto at sa labas may mga anino. Mga anino na mukhang tao. Mukhang mga katrabaho niya. Pero hindi sila gumagalaw. Nakatayo lang at parang naghihintay. At sa likod niya marahan siyang hinawakan ng babae sa balikat. Hindi ito pisikal na hawak kundi pakiramdam na parang binubura ang huling layer ng pag-iral niya. At doon ayon sa sulat, nagsimulang gumalaw ang hangin sa loob ng shuttle kahit nakasarado ang lahat ng bintana. Hindi ito malamig na hangin, kundi hangin na parang may dala. Parang may bitbit na alaala na hindi na pag-aari ng sino man. Ang anino sa labas na may mukha niya hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Ngunit sa loob ng shuttle nararamdaman niya ang isang pinakamalalang uri ng pagkahiwalay sa sarili. Parang may dalang bersyon siya ngayon. Ang isa na nakaupo pa rin sa upuan. At ang isa na nasa labas na naghihintay maging totoo. Ang babae sa tabi niya hindi nagsasalita. Hindi na rin tumitingin. Parang tapos na ang proseso ng papaliwanag. Parang ang natitira na lang ay ang execution. Sa dashboard screen, patuloy ang pag-refresh ng mga listahan. Isa-isa ang mga pangalan ay nawawala. Ngunit ngayon, may ibang nangyayari. Hindi lang basta nawawala ang pangalan kasabay nito. Nagbabago ang mismong itsura ng mga anino sa labas. Ang bawat nawawalang pangalan sa listahan ay nagiging isang bagong anino. Parang ang mga pasahero ay hindi umaalis, kundi inililipat. Isang transaksyon na hindi nila kailanman pinirmahan. Sa gitna ng katahimikan, biglang naramdaman ng sender ang bigat niya sa dibdib. Hindi sakit kundi parang kamay na dahan-dahang binubuksan ang loob niya para kunin ang isang bagay na matagal nang nakaimbak doon. At sa unang pagkakataon, naalala niya ang isang detalye na matagal nang nawawala sa kanyang kwento. Hindi siya nag-apply sa BPO na iyon. Hindi siya nagko-commute papunta roon. Hindi rin siya nagkaroon ng unang araw. Parang matagal na siyang bahagi ng shuttle bago pa niya maisip na sumakay. At sa sandaling iyon, ang babae sa tabi niya ay muling nagsalita. Mas mabigat na ngayon ang tinig na parang hindi na isip lang kundi sistema na mismo na nagsasalita sa kanya. Ang mga nakasakay sa 3:00 ng madaling araw ay hindi mga empleyado. Silang mga hindi na nakakabalik sa sarili nilang oras. Sa labas, isa sa mga anino ang dahan-dahang humakbang papasok ng shuttle. Ngunit habang papasok ito, hindi siya natatakot. Dahil unti-unti niyang napagtanto na ang anino ay hindi ibang tao. Ito ang bersyon niya na tinanggap na ang proseso. Tahimik, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. At sa sandaling tumapak ito sa loob ng shuttle, naramdaman niya ang isang bahagi ng sarili niyang alaala na biglang nawala. Parang may punit sa isip niya na hindi na maibabalik. Isang pang pangalan ang nawala sa screen. Isa pang pasahero ang naging anino. At sa bawat cycle nito, mas lumiliit ang mundo sa loob ng shuttle. Hanggang sa ang natitirang laman na lang ay siya at ang babae.
Ngayon, hindi na gumagalaw ang shuttle at sa gitna ito ng isang lugar na hindi na kalsada. Hindi na espasyo kundi parang pahina ng isang librong hindi pa natatapos isulat. At sa wakas, tumayo ang babae sa tabi niya. Dahan-dahan at sa unang pagkakataon nakita niya ang mukha nito ay nagbabago. Hindi dahil nag-transform kundi dahil ngayon lang niya napansin kung ano talaga ito. Walang mukha ng isang anyo, kundi parang maraming mukha na pinagpatong-patong sa isa't isa. Mga mukha ng lahat ng dating pasaherong hindi na bumaba. At sa bawat paghinga niya, naramdaman niya na unti-unti siyang humahalo sa kanila. Hindi kamatayan kundi pagkawala ng pagiging isa. At sa huling sandali ng ikatlong bahagi ng sulat, may sinulat siya ng gamit ang nanginginig na kamay. Kapag nakita mo ang sarili mo sa labas, huwag mo itong papasukin. Huwag na iyon, dahil hindi ikaw yun na babalik. At pagkatapos noon, narinig niya ang sabay-sabay na pagbukas ng lahat ng pinto ng shuttle. Kahit isa lang ang dapat bukas. Ang mga anino sa labas ay sabay-sabay na humakbang papasok. At sa pagbukas ng mga pintong iyon, ayon sa sulat, hindi na niya maramdaman kung nasan ang loob at labas. Para nag-collapse ang pagkakaiba ng dalawang mundo. Ang shuttle na kanina ay isang sasakyan, ngayon ay parang isang espasyo na walang hangganan. Walang unahan, walang likuran, walang sulok na mapagtataguan. Ang mga anino ay pumasok na hindi naglalakad tulad ng tao. Parang dumulas sila sa hangin na sunod-sunod, tahimik na walang bigat. At bawat isa na pumapasok, may bahagi sa kanya na nawawala. Hindi memory lang kundi emosyon. Hanggang sa ang takot mismo ay nagsimulang maglaho. Parang hindi na niya alam kung paano matakot. Sa dashboard screen, ang listahan ay halos ubos na. Isang pangalan na lang ang natitira. Sa kanya. Ngunit ngayon, ang nakakatakot ay hindi na ang pagkawala ng pangalan, kundi ang pakiramdam na hindi na niya sigurado kung ano ang pangalan. Kung ang pangalan ba talaga na iyon ay sa kanya. Parang unti-unti na rin itong nagiging tunog na hindi na niya maiintindihan. Sa tabi niya nakaupo pa rin ang babae. Ngunit ngayon hindi na ito iisang presensya. Parang mas lumaki ito sa loob ng kanyang paningin. Hindi pisikal na paglaki kundi parang mas dumami ang mga posibilidad ng babae sa loob ng isip niya. Isang koleksyon ng lahat ng oras na may nawala sa shuttle. At sa bawat sandali na tititigan niya ito, mas nararamdaman niyang hindi siya ang sinusundan, kundi siya ang pinapalitan. Sa labas, ang mga anino ay hindi na nakatayo. Nasa loob na sila ng shuttle ngunit hindi na rin malinaw kung saan ang hangganan ng kanilang presensya. Parang ang buong shuttle ay naging isang reservoir ng mga pasaherong hindi na bumababa. At sa gitna nito, biglang nagsalita muli ang babae. Ngayon, hindi na sa isip lang, kundi parang sabay sa tibok na mismong hangin. May huling biyahe ang bawat ruta. Hindi ito pauwi. Hindi rin ito pag-alis. Isa itong update. At sa salitang iyon, biglang nagbago ang ilaw sa loob ng shuttle. Naging puti, napakaliwanag. Hindi nakakasilaw sa mata, kundi parang tumatagos sa loob ng utak. At si liwanag na iyon nakita niya ang isang bagay na hindi niya dapat makita. Ang sarili niya. Ngunit hindi ang anino sa labas. Hindi rin ang katawan niya sa loob.
kundi lahat ng bersyon niya na sabay-sabay. May nakita siyang naka-uniforme pa ng trabaho. May isa na nakaupo sa bus na umiiyak. May isa na nakahiga sa kama na hindi pa pumapasok sa shift. At may isa na matagal nang nakaupo sa shuttle na ito. Nakatingin lang na walang direksyon. At doon niya naintindihan ang pinakamalupit na bahagi na sa lahat. Hindi siya isa lang. Hindi rin siya napili lang. Siya ay koleksyon ng lahat ng hindi na nakabalik sa sarili niya. At ang shuttle ay hindi na transportasyon kundi proseso ng pag-iisa. Sa labas, ang mga anino ay nagsimulang pumila. Isa-isa na parang sinusunod ang order. At sa bawat hakban niya, ang kanyang tunay na alala ay unti-unting nagiging background noise na lang. Hanggang sa may isang anino na huminto sa harap niya. At sa unang pagkakataon, nagsimula ito gamit ang sarili niyang boses. Hindi echo kundi eksaktong kopya. Sasabihin mo ba na hindi ka pa handa? At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang upuan sa ilalim niya ay naging malamig na parang metal na matagal nang hindi ginagamit. At ang babae sa tabi niya dahan-dahang tumingin sa kanya. Ngayon malinaw. Wala na siyang duda. Ang babae ay hindi pasahero. Hindi rin guard. Kundi sistema mismo ng shuttle na nag-a-adjust sa bawat biyahe. Isang mukha na binuo para siguraduhin walang lalabas na buo. At sa huling linya na ikalimang bahagi ang sulat, na halos hindi na maayos ang sulat kamay, isinulat niya ito. Kapag ikaw na lang ang natira sa listahan, hindi ibig sabihin na ikaw pa rin ang sa sarili mo. Ang ibig sabihin, ikaw na ang shuttle. At doon biglang nagdilim ang lahat. Walang ilaw, walang tunog ng makina. Kahit paghinga. At sa gitna ng kadiliman, isang bagong anunsyo ang tumunog sa loob ng kanyang isip. Hindi boses ng babae kundi parang automated system. Route complete. New driver assigned. At pagkatapos noon, may pumalit sa kanya sa upuan. Ngunit hindi na niya matandaan kung sino nga ba ang umalis o siya na ang nanatili. Sa sandaling iyon, ayon sa huling pahina ng sulat, hindi na niya matukoy kung ang katahimikan ba ay dulo o simula pa lang ng ibang detalye o ibang biyahe. Dahil matapos ang route complete na anunsyo, wala nang sumunod na tunog. Walang paggalaw ng makina, walang pagbukas ng pinto. At ang mismong konsepto ng shuttle ay huminto sa pagiging bagay at naging isang ideya na lang na nakabitin sa loob ng isip. At doon nagsimula ang pinakahuling pagbabago. Hindi na niya naramdaman ang upuan. Hindi na rin ang katawan. Parang ang siya na sumulat ng lahat ng ito ay unti-unting natutunaw sa pagitan ng bawat salitang naiwan sa papel. Sa huling bahagi ng sulat, may mga linya na halos hindi niya na mabasa. Parang isinulat habang nawawala ang kanyang kakayahang magsulat. Kung nabasa mo ito, hindi ka na pasahero. Hindi ka na rin driver. Isa ka na lang bahagi ng ruta na hindi natatapos. At sa gitna ng mga salitang iyon, may mga biglang pagbabago sa tono ng buong salaysay. Parang hindi na tao ang nagsusulat. Parang mismong shuttle ang nagsasalita gamit ang kamay ng tao. Isang huling pangungusap ang mas malinaw. Na mas malinaw kaysa sa lahat na nauna. Ang 3:00 na madaling araw ay hindi oras. Ito ay tawag.
At pagkatapos noon, biglang nagkaroon ng putol sa papel. Parang napunit ng hindi sinasadya o sinadyang burahin. Ngunit sa likod ng punit na iyon, may naiwan pang isang linya na tila isinulat sa sobrang dahan-dahan na parang ayaw itong matapos. May babae sa likod ng shuttle. Hindi mo pa siya napapansin. Dahil ikaw siya. At doon nagtatapos ang sulat. Ngunit ayon sa dispatcher, record na nakalakip sa sobre na hindi malinaw kung paano na isama sa liham. May isang huling entry sa logbook ng shuttle. 3:00 na madaling araw. Parehong ruta, parehong biyahe. Ngunit may bagong nakalistang detalye sa driver section. Unidentified. At sa CCTV frame na naka-attach sa huling pahina, makikita ang loob ng shuttle na walang tao. Maliban sa isang babae sa pinakadulo. Tahimik nakaharap sa unahan at sa salamin. May isa pang anino sa driver's seat na nakangiti, nakatingin sa likod, para naghihintay ng susunod na pasahero. At sa Saidako Tales na gabing ito, ang huling narinig sa audio recording ay sulat ay hindi boses, kundi tunog ng pagbukas ng pinto ng shuttle. 1, 2 at tuloy-tuloy. Parang hindi na ito nagsasara. Parang laging may kasasakay. Kung naramdaman mong may tahimik na dumaan sa 3:00 na madaling araw, huwag mo munang lingunin ang likod ng sasakyan. Dahil baka hindi ka na bumalik bilang ikaw. Hanggang sa susunod na pagdinig. At baka sa susunod na biyahe. Ito ang Saidako Tales. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. At hanggang sa muli.